Alam mo ba, dito sa Bohol, may isang bayan na ang gamit nila na asin ay ito. Ang tawag nila dito, asin tibuok. Samahan niyo ko alamin kung paano ba ginagawa ang asin na ito at bakit siya binansagang one of the rarest salts in the world. Ito ang asin tibuok. Hindi pangkaraniwan ang asin na ito. Ilang tao lang ang nakakatikim ng asin tibuok. Mas fine yung taste niya. This salt is so rare that it is considered as a precious gem in the culinary world. Aabot ng halos 6 na buwan para makagawa ng asin tibuok. Hindi basta-basta ang paggawa. Mano-mano. Nakakapagod, but sad to say, ang paggawa ng asin na ito ay nanganganib na mawala. Bumiyahe ako ng Bohol para puntahan ang paggawaan ng asin tibuok na tanging sa Albuquerque, Bohol lang makikita. Hindi araw-araw ay mayroong gumagawa ng asin. Magdidepende kasi ang paggawa nila sa mga materials na meron sila. Pinagpala lang kami na nung nagpunta kami ng Albuquerque ay saktong araw na magluluto ng asin ang pamilya ni Tatay Rolly. They are one of the 5 asin tibuok producers. Dati ay mahigit 100 pamilya ang gumagawa ng asin tibuok. Ang paggawa ng asin na to ay pamana pa ng kanilang mga ninuno. Bang, lula na ko. Igsoon sa kong lula. Igsoon sa mong lola. Originally, hindi binibenta ang asin tibuok, kundi ito ay binabarter nila sa bigas at iba pang crops. Maray, kada mo. Sumusaka mo ito sa bukid? Bukid, pagkabilaan. Baylo o rice. Ora, kanang palay. Kung nagtataka kayo kung paano naging rare salt ang asin tibuok, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahirap gawin ang asin na ito. Hindi talaga siya madali, friends, kung paano siya lutuin. Ilang hours pa tayo dito, mga 1 hour pa lang kami dito. I'll try my best to show you kung gaano siya kahirap gawin, or like the entire process is so tedious. Come on. So it starts with this coconut husk. Ibabad mo siya sa tubig asin for 3 to 4 months. Okay? So ito siya. So babad siya. Tapos after niya ibabad, ibibilad siya. Tapos pagbilad, pira-pirasohin. Pira-pirasohin! My gosh, may Tagalog. So, eto na siya. Eto. Di ba, Nay? Eto yon. So, this is the dried coconut husk na nababad sa tubig asin. Tapos, they will gather bigger wood. Eto to, Nay, no? This is the bigger wood. So, gagawa sa na parang bonfire. So, susunugin nila to, etong coconut husk dito. Tapos, magiging abo na siya. Pero hindi siya ganun kadali, friends. Kasi 3 days and 3 nights nila itong gagawin. Every 2 hours, bubuhusan ng tubig asin. So, walang tulog for 3 nights and 3 days. Ganun. Kasi hindi pwedeng pabayaan. Kasi baka maabo siya lahat. So imagine, dito na. 3 days and 3 nights. Dito, mainit, apoy, ganun. So, after that, tas buhusan ng tubig asin. So, eto na siya. So, after 3 nights and 3 days na pagsunog ng coconut husk. After that, ilalagay na siya dito. Para siyang gawing, parang ito siya na siyang filter. Eto. Tas, bubuhusan siya ng tubig dagat ulit. Eto na siya. Eto. Yon. So, wait. There's more. Tapos, yung tubig na yon, ito yung linuluto nila ngayon. Na it will take them 5 hours. Non-stop na pagbuhos. Hindi pa. Ang haba. Kaya pala sabi ni tatay, mga ilang buwan, it will take them 6 months para makapagluto talaga. Like the entire process. Ganito, ginagawa ang mga local products. Kasi, mano-mano talaga. Ito sila, like imagine the entire day. Ang paggawa ng asin tibuok ay isang mahabang proseso, nangangailangan ng sipag, tiyaga, at maraming pasensya. Inabangan namin ang pagluluto ng asin. Buong araw na walang tigil na pagbubuhos ng tubig ang ginagawa sa pagluluto ng asin tibuok. Dapat tama lang apoy, hindi masyadong mainit para hindi mabasag mga palayok. Pero hindi rin dapat mahina para hindi masayang ang tubig. At dahil na-curious ako sa lasa ng asin tibuok, ikunumpara ko ang lasa ng rock salt from asin tibuok. Compare natin tong rock salt. Ang alat. Lang tubig. Ito ang asin tibuok. Ito.
mas fine yung taste niya. Hindi siya overwhelming yung alat. Tapos burnt coconut. Mas sweet. Masarap daw sa dessert ang asin tibuok. Kaya bumili ako ng ice cream para masubukan namin. Para matikman natin. Uy, ang sarap! Pati ang mga anak ni Tatay Rolly ay pinatikim din namin. Kahit sila ay first time matikman ang asin tibuok na hinalo sa ice cream. Sa buong araw kong kasama ang pamilya na Tatay Rolly at Nanay Tess, ramdam ko ang pagod nila. Pero dama ko rin na masaya sila sa ginagawa nila. Nagbibiroan, nagkukwentuhan. Hindi ko na namalayan na 5 oras na palang nakalipas at luto na ang asin. So, nag-start tag 10 night tayo na. 9 something, 9:30. 2:10, tapos na siya. Dito lang to overnight, then tomorrow, pag malamig na siya, saka pa siya, balik ta rin. Para masaksihan ko ang buong proseso, ay bumalik kami the next day. So, bumalik ako dito ulit, so you can see the finished product, kung paano siya. Imagine, buong araw kami kahapon, tas hindi pa pala siya tapos. Linilinisan nila yung asin tibuok, para ready na siya for packaging. Alam ko naman, mahirap siyang gawin. Pero hindi ko in-expect na ganito pala siya kahirap. This is craftsmanship, dedication, and dedication talaga. Sa wakas, makalipas ang halos 6 na buwan, tapos na ang paggawa ng asin tibuok. Sa 2 araw ko sa lugar na to, napuntahan ko rin ang 2 pang paggawaan ng asin tibuok. Gaya ng paggawa ng Tatay Rolly, ang iba pang paggawaan ay parang isang malaking kubo. Payak at kulang sa teknolohiya. Ito ang napansin ko sa mga paggawaan ng asin tibuok. Nakilala ko isa pang asin tibuok maker, si Tatay Mario, na hinahanda ang mga materyales para sa pagsunog ng mga balat ng niyog. Kinuwento ni Tatay Mario kung gaano kahirap gumawa ng asin tibuok. Pero ayon sa kanya, kahit gaano man to kahirap, ay hindi siya titigil sa paggawa ng asin tibuok hanggat kaya pa ng katawan niya. Ginoo lang mag-ano nga, kaluyan yung ginoo nga, tagaan kong kabas kong sa karawas, hindi ko mundang yun kasi. Kagaya ni Tatay Rolly, nag-aalala si Tatay Mario na baka tuluyan ng mawala ang paggawa ng asin tibuok. Nagatiguang na yung matawag, wapo ito matiguang noon. Sige pa to, hindi naman kakaya, tiguang noon. There are a lot of factors why this traditional and unique way of salt making is dying. Isa na rito ang pagpili ng mga mas batang henerasyon na maghanap ng ibang trabaho kaysa gumawa ng asin. At kagaya ng ibang local salt producers sa bansa, naapektuhan din sila ng asin law in 1995. A law that promotes iodized salt to eliminate iodine deficiency disorders in our country. This law requires all locally produced salt to be iodized, bagay na mahirap gawin sa asin tibuok. Because of these 2 factors and the increasing supply of imported salt, ay unti-unting tumigil ang mga taga-Albuquerque sa paggawa ng asin tibuok. May mga taon na isang pamilya na lang ang gumagawa ng asin tibuok. Modernisasyon ang pumatay sa industriya ng asin tibuok. Pero, modernisasyon din ang nagpabuhay rito. I don't think the ice cream could be complete without the asin tibuok. Asin talaga siya, walang kaduda-duda. And it actually reminds you of like a really salty sea. Dahil marami ng vlogs, news articles at na-feature na rin sa TV ang asin tibuok, sumisikat nito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Tumataas na ang demand nito at dahil dito ay unti-unti nang bumabalik sa paggawa ng asin tibuok ang mga salt producers sa Albuquerque. Sa 2 araw na pagbisita ko rito, marami akong katanungan. What if mas marami ang bibili ng asin tibuok? May chance kaya na dadami rin ang paggawaan nito? What if mabigyan sila ng right technology that will make the process easier? Pipiliin ba ng mga anak at apo ng mga taga-Albuquerque na ipagpatuloy ang paggawa ng asin tibuok? Walang kasiguraduhan na hindi tuloy ang mamatay ang industriyang ito. Pero may pag-asa na maabutan pa ito sa susunod na henerasyon. Sa tanan nga nakakita ni pag-ihim nga asin tibuok dili jud lalim no. Pero kung kinsa ka mga tumayog kasi una-una nga gusto nga mo suportar ng asin tibuok. Kami nagsugod wala jud may gihimong kwarta naman involved nga naman lunuman wa di koy sapi ang mga membro nun yano ra pagkatao ba wala jud nga kuan mo nang taning kamot pabi nga mahimo nga musang ka organisasyon. Binaagi nga ang tinabangay pero kabos mi sa pundo kay wa man jud may pundo na mong nahimo kay
Pagsugon na mo, wal zero man yun may. Karong panahon na nakinanglan yun may kanang suporta nga among gusto nga ang asin tibok mo balik at kining industriyahan yun maura. Para sa mga taga Albuquerque, ang asin tibuok ay hindi lang basta asin. Ito ay isang mamahaling pamana ng mga naunang henerasyon ng salt makers in Albuquerque. Sila Tatay Rolly, Nanay Tess at Tatay Mario ay umaasa na sana ay pagpapatuloy ng mga anak at mga apo nila ang paggawa ng asin tibuok, one of the rarest salts in the world. Creating this video really makes me more understand kung gaano ko importante tumangkilik tayo sa mga local products because when we support local, we also help the community na maipasa ang tradisyon na namanan nila sa mga pamilya nila. So friends, this is me, Shane, inviting you. Please support local and please support Asin Tibuok in Bohol. Until my next video, bye!